Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ito pong nasa ating screen, itong ating mga pag-uusapan. So mabilisan lang itong ating update. So unahin na natin. Ako po, ito po, si Ivana Alawi ay dawit po sa VAWC case laban po kay Mayor Albi Benitez. Yan mga kababayan. Nagsampa ng kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act si Nikki Benitez laban sa kanyang asawang si Bacolod City Mayor Albi Benitez, kung saan pinangalanan niya ang actress vlogger na si Ivana Alawi na lihim na karelasyon ng alkalde. Naku po, Ivana Alawi. Naku. Nakasaad sa kumakalat ngayong counter affidavit na inamin umano ni Albi. Naku, umamin. Meron ako mga nababasa mga kababayan na ang lalaki raw, kahit huling-huli ka na sa akto, dapat hindi ka raw umaamin. Pero ito mga kababayan mismo si Bacolod City Mayor Albi Benitez ay umamin umano na meron silang relasyon ni Ivana na matatandaang mariing itinanggi ng dalawa dati kasi nakita po yan matagal na issue to Nakita po na magkasama sila sa airport. Nauna-una pa nga konti yung si Ivana at sumunod itong si Albi Benitez. At ang alam ko kasama pa yung nanay ni nanay ni Ivana. Sabi nga nung iba, konsentidor ka nanay? So, ayan po yung kwento dati pero ngayon ito inamin mismo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na meron silang relasyon ni Ivana Alawi. Nako. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare. Masasaktan ka talaga kasi yung kapalit mo, grabe. Ivana Alawi. Sexy yan si Ivana Alawi. Kaya devastated daw siya beyond compare. After finally discovering and confirming the truth in the respondent's lies. Sabi pa ni Nikki sa naturang counter affidavit. Lalo pang nalumo si Nikki matapos subukan ng alkalde na ipaanal ang kanilang kasal. Kaya nagpagpasyahan na itong magsampa ng VAWC complaint laban sa kanyang asawa. Ayan mga kababayan, violence against women and their children. Naku, patay ka. Ivana Alawi. Ang dami naman diyang binata ang ganda-ganda mo naman, ang sexy-sexy mo. Kilala ka nga personalidad, hindi lamang sa showbiz, kundi sa vlogging. Pero bakit? Anong meron? Kay Albi Benitez at yung ba ang napili mong kabitan? Nako. So yan mga kababayan abangan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Ivana Alawi tungkol dito mga kababayan. Next topic tayo. Ito naman pong si Tebes mga kababayan ay sureball na raw na iuuwi dito sa Pilipinas. Kasi ayon po sa Timor-Leste, hindi na nila pwedeng panatilihin doon si Tebes dahil ito po ay security issue na rin sa kanila. May nakita nga akong statement ng ito. Based on the official deportation documents released by the Ministry of the Interior of Timor-Leste and in the light of strong pronouncement issued by the spokesperson of the government of Timor-Leste, kumilos nga po ang DOJ. Mga kasama po ang grupo ng BI, Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at DOJ na makipag-usap closely with Timores authorities at mag-assist po para sa safe, secure and lawful repatriation of Mr. Tebes back to the Philippines. Ito nga pag-deport kay Tebes dahil ayon po sa Timor-Leste, ito po si Tebes ay threat to national security na at public order sa kanilang bansa.
Kaya kinakailangan na lang i-deport etong si Tebes. Kaya bring him home. Ayan mga kababayan, so babalik si Tebes sa ating bansa. At ito inayos na po ng DOJ ang pagsalubong, ang welcome. Welcome back, Tebes, dito sa ating bansa. Okay, ito pa. Grabe talaga itong si Sara Duterte mga kababayan, pati yung kanyang mga kasabwat dyan po sa kanyang confidential funds. Bakit po? Ito naman, meron na naman kung merong mga Mary Grace Piatos, mga chichirya groups, meron ding ASIM groups mga kababayan. Pati po si Marian Rivera at si Tony Cheljoc ay nadamay dyan po sa pagtanggap ng confidential fund. Ito naman, may panibago na naman. Nakita po dun sa mga acknowledgement receipt, ang mga Rebillas, Estrada, Escudero, Ontiveros ay tumanggap din ng confidential fund ni Sara Duterte. Grabe na ito. Ayan mga kababayan, na based on the documents na sinabit mo sa Commission on Audit, ito po yung mga pangalan. Sino-sino ba yan? Si Beth Revilla. Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Mapol Lapid. Pati kapag-anak ni Lito Lapid. At meron pang John A. Lapid Jr. Clarice Ontiveros. Pati matindi talaga itong mga grupo ni ng confidential fund queen. Christine Applegate Estrada, Denise Tanya Escudero. Pambihira naman. Pambihira naman. Hanggang sa Senado po, hindi nga pinalampas nitong budol gang. Pambihira, dinadamay pati mga apelyido ng ating mga Steve Senators. Ganyan po, garapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OBP confidential funds. Grabe, kahit ito raw, meron pang pati mga congressman, Sarangani Representative Steve Chong Biansolon, nakita rin doon sa receipt. Kasama rin si Canor Adrian Contis na isang popular bake shop brand. Parang Mary Grace Piatos. Meron ding Canor Adrian Contis. Grabe, mga kababayan. Talaga na mga although napapangiti tayo, pero sabi rito hindi nakakatawa ang paulit-ulit na paggamit ng mga peking pangalan na parang hinugot mula sa sine at sa showbiz. Ayan, kakapanood nyo ng Netflix. Kaya kung ano-ano ang naiisip ninyo. Ayan mga kababayan Grabe na to. So yan po yung mga bagong pangalan na lumabas na tumanggap ng confidential fund. Galing naman po ito sa Office of the Vice President. Hindi Antindi mo hinday. Ito pa mga kababayan. Tuluyan na pong sinibak sa tungkulin. Ito pong si Solicitor General Menandro Guevara. Si Menandro Guevara kasi maka-Duterte yan mga kababayan ngayon pinalitan na siya. Itinalagang bagong Solicitor General si University of the Philippines College of Law Dean, Attorney Darlene Bernabe. Ngayong araw na to. Ngayong araw ng Huwebes. Ayan po sa ating screen mga kababayan. So tinanggal na itong tao ni Duterte. Sasabihin na ng mga DDS, pinag-initan na naman si Guevara. Dapat lang. Kasi mga kababayan, kapag ang mga key positions ay hawak po ng mga tao na hindi naman loyal sa'yo, isibakin mo. Ganyan po talaga ang kalakaran. Alangan ng mga wala ka ng trust and confidence sa tao dahil tao nung dating Pangulo na sumisira sa'yo, na bumabanat sa'yo, na gustong agawin ang kapangyarihan sa'yo. Di sibakin mo. Diba? So, isa po ito sa target Ang alam ko ito i-chismis na naman tayo. Si Menandro Guevara ay sinasabi nilang isa sa target na talagang maalis sa pwesto. Sabi nga ng iba, gawa-gawa lang yan, courtesy resignation. Meron talagang tinatarget na tanggalin dyan. Hindi, mas maganda yung lahat para walang samaan ng loob. At kung hindi ka maibalik sa pwesto, tinanggap yung courtesy resignation mo, sorry ka. Ibig sabihin, wala nang tiwala sa iyo, Pangulo. Dahil di mo ginagawa na maayos yung trabaho mo, o kaya naman, ang loyalty mo ay nandun sa kalaban.
dapat lang talaga tanggalin ka. Oh, kaya iyak kayo mga DDS. Mag-iyakan na kayo hanggang maaga pa. Iyak na kayo hanggang mamayang gabi. Iyak kayo hanggat gusto ninyo. Oh, yan mga kababayan. So, napalitan na po. Etong si Guevara. Ayan po. Goodbye, Menandro Guevara. At ito na po ang ating bagong Solicitor General, Attorney Darlene Marie Berabe. Mali ata yung basa ko kanina. Darlene Berabe. Ayan, congratulations po sa inyo. Okay, so yun lang po ang ating update mga kababayan. So, eto pong si Ivana Alawi. Naku naman, ang dami naman dyan. Bakit yung pang napili mo? Napagbintangang katuloy na kabit o ng asawa ni Mayor, Bacolod City Mayor Albi Benitez. At eto naman si Tevez, bring him home. Welcome po ulit sa Pilipinas at ide-deport na po si Tevez dito sa ating bansa ng bansang Timor-Leste. At tuloy-tuloy pa rin ang nadidiscover mga pangalan dyan po sa confidential fund ni Sara Duterte. At ngayon kasama po sa listahan ng mga tumanggap ay yung mga apelido, mga kababayan, ng mga politiko, mga senator, congressman. Wala talagang pinipili. Pagkatapos si Chel Jokno at pagkatapos si Marian Rivera, ito naman ang nadiskubre. Mga pangalan po ng mga politiko. At dito naman po sa panibagong Solicitor General, congratulations. Berabe, pasok. Guevara, labas na. Dahil ang iyong loyalty ay na kay Duterte, doon ka na mag-apply kay Duterte. Okay, so ilan po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.